Tapusin na natin ang kwento ni Joshua. Ito po, fast forward na natin, matanda na siya, tapos na yung mga gyera niya, tapos na yung mission niya sa Diyos, turn over na niya sa susunod na henerasyon. Meron siyang farewell speech, 100 plus years old na siya. Ang sabi niya sa Josue 24:15, pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino paglilingkuran niyo. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Ang ganda po na to, this is a soft invitation. Hindi to gentle suggestion. Again, ang dami niyang gerang pinaglabanan, dami niyang miracles na experience. Sabi niya, lahat ng magagandang pangako ng Diyos, tinupad niya. So ngayon, sina-challenge niya yung mga susunod na henerasyon at yung mga kasabayan niya, pumili kayo ngayon. This is something intentional. Hindi bukas, hindi pag ready na kayo, hindi pag malinaw na. Mamili kayo ngayon. Kung baka sinasabi niya, walang neutral sa faith. Pwede niyong piliin yung Diyos niyo beyond the river, sabi niya, yung mga Diyos-Diyosa natin doon sa pinagalingan nating bayan. Pwede niyong piliin yung Diyos ng mga Amorites, yung mga nalupig nating bansa. Pero sabi niya, kung ako tatanungin niyo, pupurihin ko yung Panginoon na sinasamba ko. So wala pong sakto yung faith lang, either you're fully surrendered or hindi. Hindi pwedeng, alam mo, Diyos ko siya pag linggo. Pero pag Lunes, medyo iba na akong Diyos na sinasamba. Career muna bago Diyos, okay? Yung comfort muna bago yung obedience. Convenience over conviction. Wala pong ganon. Either He is Lord of all or not at all. Kasi po ang Diyos, sabi niya, pagka ikaw ay, ano may term doon, either hot or cold ka. Pag maligamgam, I will spit you out, sabi ng Diyos. So hindi pwedeng gray area yung faith mo, either black ka lang or white. Ganun lang po yung Diyos. Pangalawa, sabi ni Joshua, personal muna bago generational. Sabi niya, as for me and my immediate family, my household, we will serve the Lord. Hindi niya sinabing as for Israel, as for all of us. Sabi niya, minodel ko muna to, pinamana ko to sa mga anak ko, personal tong nakikita ng mga taong kasama ko sa bahay. Minsan po, kaya mahirap nating ma-share ang ating faith sa mga taong malalapit sa atin kasi sila yung nakakakita ng talagang ugali natin. Di ba? Paano mo madadali kasambahay mo sa simbahan? Nung pinlansya yung damit mo, hindi diretso plancha, minura mo. Okay? Yung driver mo, namali ng liko, minura mo nung namali ng waist ng liko. Kaya minsan hindi sa atin nakikita yung pananampalataya natin, kaya yung mga taong direct influence natin, hindi naniniwala sa pananampalataya natin. Pero iba si Joshua. Sabi niya, na-model ko to sa pamilya ko, anak ko, sa mga tao sa paligid ko, bago ko na-model sa inyo. At pangatlo, ang pagpili po sa Diyos ay araw-araw, hindi lang siya one time, big time. Sabi niya, this day. Hindi niya sinabing nung panahon ng boss ko si Moses, hindi niya sinabing nung malakas ang pananampalataya ko, no. Choose for your life, for yourself. But today, okay, it's a daily choice of choosing God. Naniniwala yung iba sa atin, pero hindi masumusunod. Nagsisimba, pero hindi fully surrendered. Alam niyo po, ang challenge lang talaga, how do we obey this God on a day-to-day, moment-by-moment basis? Hindi ko sinasabing perfection, pero at least meron pong progression. Yung mga battle mo in the past, sana naman napagtagumpayan mo na ngayon at may bagong battle tayong kinakalaban. Wala naman pong perfectong tao. Pero at least, okay, yung mga gustong baguhin ni Lord sa atin, medyo may konting laban naman na gusto natin baguhin. So gusto ko lang po kayong encourage. Saan naging routine na lang yung faith mo? Yung parang, okay na yan, pag linggo, nandito ako, pero Monday, kailangan kong bumalik doon sa kasalanan ko eh. Ano yan eh, alam na this, di ba? Ano yung kailangan mong i-recommit ngayong araw na to at maghingi ng grasya ng Diyos na mapaglabanan ito araw-araw. Hindi bukas, hindi half-hearted, hindi pag-convenient, kundi it's an intentional decision. Lord, susundin ko ta, me and my whole household. So again, Joshua 24:15. Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino paglilingkuran niyo. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Tayo po'y manalangin at sana'y magkaroon tayo ng puso na katulad ni Joshua. Lord, ang pagsunod sa iyo ay hindi maaring trip-trip lang. Pag gusto lang, pag convenient lang, pero pagka medyo mahirap at medyo challenging, hindi na kami susunod. Lord, it's either Lord ka namin sa lahat ng bagay o wag na lang. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na to fully surrender, Lord God, ang lahat ng aming buong kaluluwa, buong puso namin at buong lakas. Tulungan mo kami, Lord God, makita ka sa bawat anggulo at bawat area ng buhay namin. Kaya Lord, maraming nire-report itong mga kasamahan ko kasi ito yung mga tao talaga, Lord, na surrendered siguro sa ibang bagay, pero pagdating sa pera, sa pagkakamal ng kapangyarihan, hindi nila masurrender sa iyo dahil may takot sila. Pag nawala na akong pera, ano na akong kwenta? Pag wala ako sa posisyon, wala na akong kwenta. So Lord, tulungan mo sila mag-rely sa iyo dahil ultimately, ikaw lamang ang aming source of security. Hindi aming posisyon sa gobyerno, hindi aming posisyon sa kung ano man, hindi pera sa bangko ang aming seguridad. Ikaw lamang ang aming seguridad.
katulad ni Joshua. In Jesus' name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.